Okay, next property, we have additive inverse and multiplicative inverse, which are complicated i-discuss kung hirap tayong umintindi ng math problem or math equation. And these 4 questions ang magaguide sa inyo para mag-observe sa bawat happenings o pangyayari sa ating equation. Kapag additive inverse, ayan, tingnan nyo kung anong napansin. May napansin ba? Ayan. Kung mapapansin nyo ay meron tayo ritong positive 10 plus negative 10. Dito naman we have positive, negative 2 rather, negative 2. Then positive 2. At kung mapapansin nyo, nag-add tayo ng isang positive at isang negative na magkamukhang integer, no? Magkamukhang integer at 0 ang lumabas. Same thing dito, negative 2 plus positive 2, ang lumabas ay 0. Kung mapapansin nyo, ito ay concept ng zero pairs kung integers ang pag-uusapan, no? Zero pairs. At ang pinaka-idea rito ay the sum of a number and its additive inverse is 0. Ayan. Kapag nag-add tayo ng opposites, so additive inverse is opposites, are opposites. Opposites, isang positive, isang negative. Pag in-add natin, 0. Ayan. So, pumapasok dyan yung concept ng addition of integers with different signs. Kasi pag kinuha natin yung absolute value ng 10 at absolute value ng negative 10, tapos sinubtract natin, 10 minus 10, we get 0. Diba? Yun. So, nagagamit natin yung ating concept na natutunan sa addition of integers with different signs sa pag-observe kung paano nakuha yung mga sagot na 0 na ito. Ayan. Next, sa multiplicative inverse, obserbahan natin. At kung makapansin nyo ay confusing yung sagot. And I think kailangan natin siyang i-rewrite. Sa una kasi we have 3 times 1/3. Again, yung parenthesis dito ay hindi ginagamit sa groupings. Ito ay ginagamit as multiplication operation. Ayan. Then, kung mapapansin nyo, equals sa 1. Okay, take note, ito yung fraction bar. Kailangan ito ay naka-level sa ating equal sign. Ayan po, naka-level sa equal sign. I think I have to rewrite this sa mas magandang paraan. So, 3 times 1/3. So, baloktot talaga ako sulat ng fraction bar. And ang sagot ay 1. Ayan, di ba? And kung mapapansin nyo, may binanggit dito sa ating property, the product of a number. So, product yun yung sagot sa dalawang number na minumultiply natin. And its multiplicative inverse is 1. Again, opposites ang pinag-uusapan natin dito. I think, hindi pala opposites, inverses kasi ito ay multiplicative. Multiplication, inverses, ayan. So, ang inverse ng 3 ay 1/3. So, the inverse of 3 is 1/3. Paano po nangyari yun, ma'am? The inverse of 3 is 1/3. Multiplicative inverse of 3 is 1/3. How come? So, paano nakuha sa question mark? Actually, 3 is 3/1. Invisible lang yung ating 1. Kasi hindi natin yun nilalagay sa lahat ng whole numbers. Katulad ng 3 or positive integers. But, kung aaralin nyo maigi yung pinaka-konsepto ng mga number, ito ay pwedeng i-express as fraction, yung 3. Yun nga lang, ang denominator nyo ay 1. 3/1. Ayan. At kapag kinuha natin yung inverse, so inverse, babalik ta rin daw. Ang 1 ay ilalagay sa taas. Ang 3 ay ilalagay sa denominator. Ang 1 ay ilalagay sa numerator. So, ito yung fraction bar. Ang 3 ay ilalagay as denominator. At ang kalalabasan ay ganito. Magiging 1
over 3. Kaya naging, naging 1/3. Ayun. Now, tignan nyo naman dito sa ating um, sagot. Ayan, sa sagot. Ibang bagay na kasi hindi discuss ko rito, inverses na. Paano naging inverse ng 3 yung 1/3? Pinakita ko po, ayan. Balik tayo rito sa ating sitwasyon. Paano nakuhang 1? Okay. Paano nga ba? Paano nakuhang 1? Sa tingin nyo? Again, 3 times 1/3 equals 1. At para makuha yan, okay, let us elaborate further. 3, again, ang 3 po ay pwede nating gawing, alin? 3/1. Yan, tama. 3/1. So, ito ay 3/1. Ito yan. Ayan. Ma'am, saan nakuha yung over 1? Actually, lahat ng whole numbers or positive integers, pwede nyo lagyan ng over 1. Okay? Can be divided by 1 or over 1. Pwede nyo i-search sa Google or YouTube kung tama ang ating konsepto, no? Then, times 1/3. At kung mapapansin nyo, gagamit tayo rito ng concept ng multiplication of fractions. Ayan. At kapag nag-multiply tayo ng fractions, ang concept lang is numerator to numerator, then denominator to denominator. Ayan. So, we have 3 times 1. 3 times 1, we got 3. Over 1 times 3, we got 3. And 3/3 is 3 divided by 3. 3/3 is 3 divided by 3. And 3 divided by 3 is 1. Ayan. Kaya nakuha natin to. Now, itong letter B dito ay iiwan ko sa inyo para obserbahan. At still, I am sure, pretty sure na 1 pa rin ang ating magiging sagot.